Biglang natuklasan ni Dandan na may ibang babae ang kanyang ama. At mayroon siyang masamang kutob. Para mapatunayan ang kanyang hinala, sinadya ni Dandan na magreklamo sa pananamit ng kanyang ina. At pinuri ang magandang pananamit ng babaeng kasama nito. Sinabi pa niya na gusto niyang palitan ang kanyang ina kagad. Pagkatapos noon, pinagdikit ni Dandan ang kamay ng kanyang ama at ng babae. Ngunit hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng sunod-sunod na papuri, sinabi ng dalawang ito na sila ay nagkaroon ng isang relasyon. Si Dandan ay lubos na nabigo sa kanyang ama. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina na gustong maghayganti, hindi rin niya pinagtatanggol ang kanyang ina. Sa halip ay nagkunwari siyang makipagkasundo at inilabas ang kanyang ina. Pagkatapos, binigyan niya ang kanyang ina ng isang kahoy na pamalo. Dahil alam ni Dandan na mabait at mahiyain ang kanyang ina. Kahit na maghiwalay na sila ngayon, wala siyang mapapala kung hihiwalay siya. Kaya naman, nagkunwari si Dandan na masamang tao. At tumayo sa panig na kabaligtaran sa ina niya. Para lang makatulong sa ina niya na makakuha ng bahagi sa mga ari-arian. Nang makita ni Dandan ang pagpasok ng ibang babae, agad niyang inilayo ang kanyang ina. Sinadyang natapilok ng babaeng mapanlinlang at sinampal si Tatay Dandan. Hindi pa nakakapag-isip ng maayos ang lalaki. Agad na inakbayan ni Dandan ang kabit. At sinimulan na ang plano sa paghahati ng mga ari-arian. Matalino si Dandan. Kotse at bahay lang naman iyon. Bibilhan kita. Bilhan mo ako ng malaking mansyon. At bibili pa ng isang BMW. Dalhin mo rito agad ang titulo at susi ng sasakyan. Sinamantala ni Dandan ang pagkakataon. Sinabi niya sa kanyang ina na, ang tao ay dapat may pera para magkaroon ng boses. Parang hindi naintindihan ng ina ang sinabi niya. Agad niyang kinuha ang kanyang ipon at ibinigay kay Dandan. Ngunit para maging perpekto ang pagganap, sinadya ni Dandan na ikalat ang pera sa sahig. Nakita iyon ng kabit. Hiniling niya sa lalaki na pirmahan ang mga papeles ng diborsyo. At ang asawa, walang imik, hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Hindi pinansin ang perang nahulog, umuwi na sila. Pagkatapos, agad niyang hinanap ang papeles ng diborsyo, para mapirmahan agad ng kanyang asawa. Nang mga oras na iyon, dumating ang biyenan. Pinigilan niya ang paghihiwalay ng dalawa. Akala ng babae, kinakampihan siya ng biyenan. Di inaasahan. Aikin, kung hihiwalayan mo siya, sino ang mag-aalaga sa akin? Akala mo ba'y libre ang pagkuha ng yaya? Bukod pa dyan, ang bagong asawa mo, kaya ba niyang tulungan akong pumunta sa banyo? Tita Lin. Kaya pala, natatakot kang mahirapan ako. Si Xiao ay isang ulilang walang ama't ina. Pinagbigyan siya ng pamilya Lin ng tirahan at pagkain. Dapat sana siyang magpasalamat. Hindi katulad mo, ikaw ay isang dalagang mayaman. Paano ko hahayaang mahirapan ka, nanay? 20 taon ko na kayong tinatawag na nanay. Kaya naman pala alam nyo na ang lahat, pero hindi nyo sinabi sa akin. Ang bawat perang ginagastos ng pamilyang Lin, bunga po iyan ng aking pagod. Pero pagdating sa inyo, para na po akong isang walang silbi sa pamilyang Lin. Manahimik ka. Asawa ka na, dapat sumunod ka sa iyong asawa. Nasa bahay tayo. Ang bawat perang kinikita mo, pag-aari na ito ng pamilyang Lin. Ang perang pinaghirapan kong kitain. Pag-aari ninyo rin ito, di ba? Pati ang pangangalo niya ni Liu Aikin, kasalanan ko rin pala. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, para maalagaan ang bawat isa sa bahay na ito. Ngunit sa huli, isa lang akong katulong na walang sweldo. Totoo nga iyon. Ikaw ay isang katulong na walang bayad. Mayaman si Tia Chin, kaya niyang magbayad ng yaya. Ngayon, kahit gusto mong maging yaya rito, pero wala nang nangangailangan sa iyo. Tama, kaya kung umupa ng mag-aalaga kay Tita Lin. Mayaman ang pamilyang Chin. Hindi kulang sa pera. Hoy, Chin come. Gusto kong pag-usapan ang pag-upo ng yaya. Hindi mahalaga ang pera. Ang pangunahin ay, ang pag-upo ng taong tutulong sa akin sa pagkain at pagpunta sa banyo. Hindi madaling maghanap. Nanay. Buntis na si Chincom. Lalaki ang anak. Magkakaroon na ako ng tagapagmana. Kaya naman kailangan kong makipagdiborsyo. Ano? Diyos ko. Tita Lin. Ayaw makipagdiborsyo ni Yu Xiao. Dahil gusto niya akong paghigantihan. Gusto niyang maging anak sa labas ang bata. Yu Xiao, hindi ko akalaing ganoon kasama ang loob mo. Umalis ka na ngayon din. Nanay. Narinig mo ba yun? Hindi na ako kailangan ng tatay ko. Pati ng lola ko.
Ang ginagawa mo lang naman buong araw ay magluto at maglinis. At umaasa ka pang manatili sa bahay na ito. Ayoko rin naman sa isang walang silbing ina. Nahihiya po ako ng sobra. Mula ngayon, si Tita Chin na ang pupunta sa mga pulong para sa akin. Napakabuti, maayos ang ginawa mo, nanay. Nararapat lang na mapag-alitan ako. Pati sina tatay at lola dapat din mapag-alitan. Ang mga sakit na ibinigay ko sa iyo, naging aral na sa akin. Tay, dapat lang kayong maghiwalay agad. Hindi ko na kaya. Dan, huwag ka nang umiyak. Hindi ka naman mahal ng nanay mo. Pero mahal ka ni Tita Chin. Yu Xiao, bakit mo sinasaktan si Dan? Sumusupol ka ba? Ang dahilan kung bakit pinakasalan ni Aikin noon ang iyong ina ay dahil nakita niya kung gaano ito kasipagan at bait. Nakapasa si Dan sa pagsusulit sa Universidad ng Tsinghua. Anong karapatan mo para saktan siya? Ako ang nag-alaga sa kanya kaya may karapatan akong gawin iyon. Iba ako sa iyo. Malinaw sa akin ang tama at mali. Hindi nirerespeto ni Dan ang kanyang sariling ina. Dapat lang siyang bugbugin. Lola, narinig mo ba iyon? Dan, huwag kang matakot. Protektahan kita. Dan, nakaharap ko na ang isang buong pamilya na ganyan. Tinanggap ko na iyon. Pero iba ka sa kanila. Ikaw ang anak ko. Nahirapan ako ng 10 buwan para ipanganak ka. Isang ulila lamang ako. Ikaw lang ang kamag-anak ko na mayroong kaparehong dugo. Bakit ka nakikipagtulungan sa kanila? Para pagsamantalahan ako ng ganyan. Huwag mo akong gagalawin. Kinasusuklaman kita. Yu Xiao, anong kaguluhan ito? Iisa lang naman ang naisilang mong anak na babae. At inaalagaan mo pa ang isang matanda. Gawaing pambabae naman iyan. Ano pa bang kaya mong gawin? Umalis ka na nga. Hoy, Chincom. Hindi kita guguluhin. Napakagaling ng doktor na si Zhang. Chincom, tingnan mo. Malapit na akong makalakad. Dahil iyon sa pagligtas ko sa anak ni Dr. Zhang. Gusto niyang bayaran ako. Kaya kanya ginagamot. Mabaho kang hayop, isang tindera ka lang ng baw. Anong kaya mo? Ang tumulong sa akin ay ang ama ni Chincom. Siya ay isang mataas na opisyal sa QUC Teen Group. Tinulungan ni Chincom ang anak ni Dr. Zhang na makapasok sa kumpanya. Iyan ang dahilan kung bakit niya ako ginamo. Kayo. Talagang. Mga walang utang na loob kayo. Sige na, tama na, huwag ka nang magsalita pa. Bigyan mo siya agad ng $2,000 at hilingin mong makipagdiborsyo siya. Tumigil ka na. Ito ang kasunduan para sa pagtigil ng relasyon namin bilang mag-ina. At si Dan ay magiging anak ko na. Kontrata upang wakasan ang relasyon ng ina-anak. At si Dan ay magiging anak ko na. Imposible. Hindi ko kayang tapusin ang relasyon namin ni Dan. Pwede ko namang hiwalayan si Aikin. Pero hindi ko kayang iwanan si Dan. Dan, huwag kang sasama sa kanila. Aikin, hindi mo pwedeng iwanan si Dan kay Yu Xiao. Nakapasa si Dan sa pagsusulit sa Tsinghua University. Sa hinaharap, si Dan ay magiging mayaman. Tama. Umupo po kayo, inay. Sige. Inay, syempre hindi ko hahayaang umalis si Dan. Para sa isang walang silbing ina na tulad ni Yu Xiao. Napahanga talaga ako, mayroon akong isang anak na babae na masipag mag-aral. Siya ang aking pinagmamalaki. Kung si Dan ay ipinagbili ng mga mangangalakal ng tao sa malayong mga bundok, ano pa ang maipagmamalaki ninyo? Dapat wakasan ni Dan at Yu Xiao ang kanilang ugnayan, para makaiwas sa kapahamakan ng pamilya Lin. Dan. Alam ko, anak, bata ka pa. At medyo makulit ka pa rin. Alam kong hindi mo sinasadyang makipagtalo sa akin. Naalala mo pa ba, nung bata ka pa? Ang tatay at lola mo, ayaw na ayaw nila na babae ka. Lagi ka nilang ayaw. Dahil yan sa iyong pagsusumikap, taon-taon ay nakakamit mo ang napakagandang resulta. Kaya kanila minamahal. Dan, huwag mong hayaang lokohin kanila.
Ikaw ang nagloko sa akin. Tita Chin. Binigyan mo si mama ng $20,000 para mapaalis na siya. Sige, $20,000 ito. Pirmahan mo na lang ang papel. Hindi ko kailangan ng pera. Si Dandan lang ang kailangan ko. Dandan, hindi kita iiwan. Manahimik ka, alam ko ang iniisip mo. Kakaunti lang daw ang perang ito. Bigyan mo pa siya ng pera, tita. Kung hindi matutuloy ang diborsyo. Ang anak ni Tita Chin sa kanyang sinapupunan ay magiging isang anak sa labas. Ako. Bibigyan pa kita ng isang bahay. Pipirma ka lang sa kasunduan ng pag-alis ng ugnayan ninyong mag-ina. At hindi mo nahahanap si Dandan pa. Tama. Putulin ang ugnayan. Pirma na, dali. Dandan, nangako ako sa iyo. Magkakaroon ako ng maraming pera sa hinaharap. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera na aking kikita. Dandan, huwag mo sana akong iwan. Pwede bang sumama ka sa akin? Sabi ko na sa iyo, ayaw ko nang makipagsamahan sa iyo. Sinabi ko sa iyo, gusto kong putulin ang ugnayan nating mag-ina. Chairman Yu. Chairman, nahanap ko na po ang prinsesa. Nasaan siya? Nakita mo na rin siya. Ang prinsesang nagtitinda ng siopaw ay nasa labas ng construction site ng proyekto. Dati, sa tuwing nag-iinspeksyon tayo sa proyekto, lagi tayong bumibili ng siopaw roon. Nakalimutan mo na ba? Noong 10 taong gulang ang prinsesa. Pagkatapos mawala, nawalan siya ng alaala. At naging ulila, nag-asawa na ang prinsesa, at nagkaanak pa ng isang babaeng anak na ang pangalan ay Dandan. Si Dandan ay isang henyo sa paaralan. Nakapasa siya sa Universidad ng Tsinghua. Napakagaling. Dali-dali mong puntahan at sunduin ang prinsesa. Dal iyan, susunduan ng prinsesa. Si Yu Xiao ay nagmamalasakit kay Dandan. Si Dandan ay isang mabuting babae. Ko ang lolo ni Dandan. Hindi ako maaaring maging kuripot sa kanya. Ang aking mga shares. Ibibigay ko kina Yu Xiao at Dandan, kalahati para sa bawat isa. Iyon ay bilang regalo ko para sa kanila. Opo, agad ko pong aayusin ang abogado. Mabuti. Hello. Ano? Ang chairman, inaabuso ang prinsesa ng pamilyang Lin. Pinalaya si Yu Xiao ng pamilyang Lin sa kanilang tahanan. Pinilit nilang hiwalayan si Yu Xiao. Ano? Ginang Chin, ito ang titulo ng lupa at ang BMW. Dandan, lahat ng pag-aari ko, mula ngayon ay iyon na lahat. Mamahaling mansyon. Lola, tingnan mo ito. Iyan ay isang mamahaling mansyon. At mayroon pang ang BMW. Pag-aaral ko sa paaralan mamaya. Magiging anak na mayaman na ako. Napakaganda. Chincom. Hindi ako nagkamali ng pinili. Para kay Dandan, ginawa na ni Chincom ang lahat ng bagay. Yu Xiao, pirmahan mo na. Hindi ako pipirma. Ayaw kong putulin ang relasyon namin ni Dandan bilang mag-ina. Itay. Mayaman naman si Tita Chin. Hindi naman kumikita ng malaki ang mga maliliit na kumpanya. O kaya'y umalis ka na lang na walang dala. Kung patatigilan pa natin ito, magiging sanhi ito ng pagkaantala. Ang anak mong lalaki ay hindi magkakaroon ng Certificate of Live Birth. Yu Xiao, magkano ba ang gusto mo? Hindi ako nangangailangan ng pera. Si Dandan lang ang kailangan ko. Dandan. Hindi mo pwedeng hayaang umalis ang tatay mo na walang dala. Lola, dapat pakasalan agad ni tatay si Tita Chin. Paano kung magbago ang isip ni Tita Chin? Paano kung itapon niya ang dinadala niyang anak? Mayaman si Tita Chin. Kung palalampasin ng tatay ko ang pagkakataong ito, hindi sana nakakita si Itay ng taong mas mabuti pa kay Tita Chin. Tama ka, Dandan. Aikin, kaya ni Chincom na magtayo ng 10 kumpanya. Ikaw na ang bahala.
Yu Xiao, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking pag-aari. Pirmahan mo na. Hindi ko kailangan. Ako. Si Dandan lang ang kailangan ko. Hindi ako magpipirma. Aikin, kung si Yu Xiao ay ayaw pumirma, pipilitin mo siyang pumirma. Dali. Dandan, pipirmahan ko para sa mama. Hindi. Dandan, hindi ako pipirma. Dandan, hindi ka pwedeng mawala sa akin, mama. Dandan. Huwag naman, ayaw kitang iwanan. Huwag na. Nanay, hindi mabubuti ang tatay at ang lola mo. Maghihiwalay lang kayo para maging masaya ka. May pera ka na ngayon. Hindi ka na mahihirapan pa simula ngayon. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Hindi ka na ang nanay ni Dandan. Umalis ka sa daan. Umalis ka na. Walang sino man ang mananakot pa sa kanya. Tito Yu, bakit ka nandito? Yu Xiao. Sino itong matandang ito? Huwag kang makialam sa amin. Mag-ingat ka. Babalian ng buto ng anak ko ang mga binti mo. Tito Yu, huwag mong hayaang masaktan kanila. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang may mga api pa sa iyo. Sino ba itong matandang ito? Ikaw ba ang pangatlong taong nanggugulo rito? Hindi ninyo dapat sabihin iyan. Bumibili si Tito Yu ng siopaw sa akin ng ilang beses na. Yu Xiao, bakit ka pa nagluloko kahit may trabaho ka na? Babaeng tulad mo, hindi ka karapat dapat mabuhay. Sige, Yu Xiao, ang itsura mo. Napakabuti at disenteng tingnan, pero nambababae ka pala sa likod ko. Papatayin kita. Ikaw ba ang nanakit kay Yu Xiao? Asawa ko siya, kaya ko siyang gawin ang gusto ko. Huwag kang makialam dito. Paano mo nagawang saktan ng asawa ko? Asawa ko siya. Galing ka ba sa kumpanyang QU Sifin? Anak ka ba ni Wang Cheng? Paano mo nalaman? Sino ka man? Kung sasaktan mo ang anak ko, magsisisi ka sa ginawa mo. Ano, ikaw ba ang ama ni Yu Xiao? Ikaw pala ang ama ko. Hindi ba ako ulila? Paano ako magkakaroon ng ama? Ang larawang ito ay noong bata pa si Yu Xiao. May pista noon sa templo. Maraming tao roon. At nawala ang anak kong babae. Kasalanan ko iyon. Hindi ko siya binantayan. Tay. Malinaw na maalala ko ang lugar na ito. Madalas ko itong napapanaginipan. Kaya naman pala. Noalay ako sa aking ama rito. Hindi ako ulila. Sinasabi mong ikaw ang ama ko. Ama. Pinrotektahan niya ang aking ina. Mabuti naman. Nahanap na ng nanay ko ang tatay niya. Huwag kang umiyak dito. Matandang lalaki ito. Huwag mong pigilan ang paghihiwalay ni Aikin at Yu Xiao. Ikaw ang anak ni Wang Cheng. Mali ang ginagawa mo. Napakasama ng pagpapalaki sa iyo ng pamilya mo. Wala nang pagmamahalan si Qin at Yu Xiao. Sa tingin ko, dapat na silang maghiwalay. Pagkatapos, magkakaroon na sila ng bagong buhay. Bakit ninyo pinapahaba pa ang kasal na iyan? Kung maaga silang naghiwalay, wala na akong mag-aalaga sa akin. Bukod pa riyan, ang anak ko ay maraming ginagawa. Kailangan pa niyang kumita para sa akin. Ang matandang ito, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ayaw talaga ni Qin kay Yu Xiao. Sabi ko sa iyo, turing niya lang si Yu Xiao na katulong. Hindi ganun. Ang mga katulong ay may sweldo kada buwan. Si Yu Xiao ay wala. Pinakasalan siya ni Qin bilang asawa, kaya dapat siyang sumunod kay Aikin. Huwag nang mag-antala pa, kailangan kong makuha ang papeles ng diborsyo, at pumunta sa civil registry. Binubuli ninyo si Yu Xiao. Wala bang nagmamalasakit sa kanya? Mula ngayon, walang sino man ang pwedeng mangbuli sa kanya ulit. Kamag-anak. Ang ibig mo bang sabihin ay ang iyong sarili? Ikaw ang kamag-anak niya. Isa ka lang namang walang silbing matanda. Hindi mo siya kayang protektahan.
Chincom, sasabihin ko sa iyo. Pwede mo akong saktan, pero hindi mo dapat laylay ang aking ama. Maglakas loob ka bang saktan ako? Sa lungsod na ito, walang sino mang maglalakas loob na saktan ako. Napakahusay mo, nanay. Kaya kitang patayin. Wala akong pakialam kung sino ka man. Sino ang may lakas loob na saktan ng anak ko? Susuntukin ko siya pabalik. Isang walang silbing matandang lalaki ka lang. Huwag ka nang magpanggap. Nang ahas kang saktan si Chincom. Magkakaproblema ka. Ang ama niya ay ang manager ng Wang City. Hindi siya sinasaktan ng iba pero ako, oo. Chen Jun, tawagan mo ang manager ng Wang. Tapos sabihin mo sa kanya na, munta ka rito kaagad. Imposible. Maaari niyang utusan ng iyong ama. Huwag kang mag-alala, hindi niya magagawa ito. Ang aking ama ay isang mataas na opisyal. Hindi siya makikipagkilala sa mga mahirap. Nagpapanggap lang ang matandang ito. Pero, siya. Kung kaya niyang utusan ang tatay ko, dapat siya ang CEO ng kumpanyang Celestial Group. Isipin mo, kung totoo yan. Bakit hindi niya mas maaga pang pinauwi ang anak niya? Sige, matandang lalaki to. Niloloko mo ba ako? Tay. Dan. Alam ng lolo mo na ikaw ay isang mabait at masipag na bata. Ama ang desisyon ng nanay mo na ipanganak ka. Napakahirap ng mga taon na pinagdaanan mo. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para mapasaya kita. Kung totoo ngang ikaw ang lolo ko, pakisama na po sana ang nanay ko sa pag-alis ninyo. Huwag mong idamay ang tatay ko. Gusto kong pakasalan ni tatay si Tita Chin. Ikaw. Anong sinasabi mo? Gusto mo bang makasama ang isang kabit? Ayoko sumama kay nanay sa pagtitinda. Ikaw, kung mas maaga mo sana nahanap si nanay ko, hindi siya nagtiis ng ganoong kahirap. Ako na ngayon ang ikatlong henerasyon. Wala kang silbi. Wala ring silbi ang nanay ko. Napakadismay ako sa inyo. Umalis ka na rito. Gusto kong makipaghiwalay ang mga magulang ko. Dan. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ang tanga mo naman. Iniwan ko ang ari-arian ko sa iyo. Ngayon, babaguhin ko na iyon. Wala kang makukuha. Pagsisisihan mo ito. May pinagsisisihan akong iba. Gusto kong putulin ang ugnayan ko sa ina kong ito. Kunin mo to at hiwalayan mo na ang tatay ko. Dan, binili ko to para sa'yo. Bakit mo binigay sa nanay mo? Ito ang pantubos ko. Pag tumanda ka na, at hindi mo na kaya ang sarili mo, hindi na kita aalagaan. Ang bait naman ng pag-iisip ng batang ito. Bakit mo naman Gina ganito ang nanay mo? Ang nanay na pinakamamahal mo ay siya. Pinaghirapan kitang mapalaki. Bakit mo ako masasaktan ng ganito? Aikin, hayop ka talaga. Inaalagaan ka niya. Bakit hindi mo yon inisip? Gusto niya lang maging masaya ang pamilya niya. Hindi kailangan ng pamilyang ito ang tulong mo. Hindi ko rin kailangan ng isang ina na tulad mo. Hindi mo ba iyon napapansin? Nanay. Pagkatapos kong makuha ang papeles ng diborsyo, bibigyan kita ng kalayaan. Hindi ka na nila maapi pa. Bilisan mo. Dali. Kung hindi tayo maghihiwalay, mamamatay ako rito. Diyos ko. Kunin mo na ang papeles ng diborsyo at umalis ka na. Ang papeles ng diborsyo at si Dandan. Isa lang ang pipiliin mo. Yu Xiao, huwag ka nang magsalita ng marami. Mga kotse, mga mansyon, at maraming pera. Kahit na mawalan ka ng trabaho, mabuhay ka pa rin ng komportable. Ano pa ba ang gusto mo? Ang pinakagusto ko ay ikaw. Dan, nahirapan akong ipanganak ka. Ikaw ang anak ko. Hindi ako natakot sa panganib at sinikap kitang ipanganak. Hindi kita kayang iwan. Ano ba ang mali kong nagawa? Bakit? Bakit mo ako Gina ganito? Lahat ng babae ay nangganganak. Huwag ka nang magsalita. Ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari? Tay. Gusto ko pong pakasalan si Aikin. Sige. Kilala mo ba ang matandang ito? Ari ito ay pag-aari ng QUC Thin Group.
Uniforme yan ng mga janitor. Sino ka? Yu Zong. Ikaw ba ang dating direktor? Oo nga. Ang dating direktor ay isang taong mayaman. Nagsisinungaling ka, isang mahirap at hamak na matandang lalaki ka lang. Ang dating direktor namin, mayaman siya. Bukod pa, isang uniforme lang ng manggagawa ang suot mo. Ang kapal talaga ng mukha mo, matandang lalaki. Gusto mong protektahan si Yu Xiao, kaya nagpanggap kang dating direktor ng kumpanyang Heavenly Kingdom, ang ama ni Qin Kong. Isa siyang mataas na opisyal ng kumpanyang Heavenly Kingdom, Wang Cheng. Ang anak mong babae ang nangagaw, hindi mo ba alam? Pinapirmahan na ni Aikin ang papeles ng diborsyo. Normal lang na magmahal ang anak ko sa kanya. Wala bang ibang mapapangasawa ang anak mo? Bakit kailangan pang agawin ang asawa ng anak ko? Sige, tatandaan ko ang sinabi mo, Yu Xiao. Nasaktan ang mukha ng anak ko. Ikaw ang may gawa noon. Sinaktan ko siya, so what? Magsisisi ka sa ginawa mo sa anak ko. Ang kapal ng mukha mo. Isa kang ligaw na aso kung saan galing. Ikaw ang asong gala. Sino ka ba? Hindi mo siya dapat saktan. Lin Aikin. Manahimik ka nga, siya ang espesyal na katulong ng presidente. Katulong TRN. Hindi ba darating ang inyong chairman? Mayroon siyang ibang inaasikaso. Nung una, gusto ko sana siyang makausap tungkol sa negosyo ng kantin. Tatay. Yu Xiao, kahit na wala tayong masyadong pera, pero hindi ko kayang tiisin ang ganitong kawalan ng katarungan. Kahit na ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya, pero hindi ka tinanggap ni Dandan. Bata ka pa naman, mag-anak ka pa ulit. Akala ko pa naman ay isang malaking tao. Isang matandang lalaki lang pala. Isang nagbibenta ng dumpling. Ikaw ay isang taong may ambisyon. Yu Xiao. Tawagan mo agad si Dr. Zhang para mag-acupuncture sa akin. I-file mo muna ang annulment. Magsasara na ang Civil Affairs Office. Tama, Tara na. Teka lang. Dandan. Ito ay kabayaran para sa mga pinsala. Dr. Zhang, mayroon ka bang libreng oras ngayon? Kailangan ko ng acupuncture. Kailan ka pupunta? Narinig ko na naghiwalay na sina Lin Aikin at Yu Xiao. Tama, ang anak kong lalaki, si Lin Aikin ay magpapakasal kay Qin Kong. Napakamayaman ng pamilya ni Qin Kong. Pareho ang antas ng mga pamilya natin. Ito ay isang malakas na alyansa. Kung ganoon, hindi ko nagagamutin ang paa mo. Bakit hindi mo na ako gagamutin? Hayop kang Yu Xiao. Isang tindera lang siya ng siopaw. Ang perang ibinayad niya sa iyo, hindi sapat para sa iyong hapunan. Paano naman ang manugang ko? Marami siyang pera. Mas malaki ang kaya niyang ibayad sa iyo. Sa tingin mo ba kailangan ko ng kaunting pera na yan? Ginagamot kita dahil sa paggalang ko kay Yu Xiao. Hoy, Dr. Zhang. Hoy, tatay ng aking asawa. Tatay ng aking asawa. Sinabi sa akin ni Dr. Zhang na ginagamot niya ako dahil lamang sa paggalang ko kay Yu Xiao. Bakit niya gaanong nirerespeto si Yu Xiao? Pero hindi niya ganoon iginagalang ang asawa ko. Napakataas pala talaga ng kanyang tunay na katayuan. Ito ang larawan ng walang kwentang matandang iyon. Bakit siya nasa dyaryo? Hinahanap ba siya ng pulis? Basahin mo nga ang nakasulat. Hindi ako marunong bumasa. Hindi ko yun mabasa. Diyos ko. Napakamalakas ng impluensya ng tatay ni Yu Xiao. Siya ang chairman ng QUC Thin Group. Siya ang pinakamalaking boss ko. Imposible. Ang walang kwentang matandang iyon. Para sa akin, mahirap lang siya. Nagalit ko si Mr. Yu. Ano na ang gagawin ko ngayon? Sikat na sikat si Dr. Zhang. Pero ginamo niya ako. Alam ko na, hindi ko hahayaang magdiborsyo ang anak ko. Yu Xiao. Siya ang perpektong manugang na babae para sa akin. Hindi pwede. Huwag mong gawin yan. Kung manggahal si Aikin na iwanan ng anak ko, hindi ko siya mapapatawad. Huwag ka nang magalit. Ang ibig kong sabihin, magalit.
Ang ibig kong sabihin, ang kasal na ito, hindi ko hahayaang matapos ito. Ano ang ibig mong sabihin? Pinagalit mo si Yuzong. Pinagalit ko si Yu Xiao. Hindi na natin mababalik ang nakaraan. Kaya, kikita ako ng maraming pera mula sa kanila. Magsisisi sila sa pagpapahiya nila sa atin. Pwede ba? Bakit hindi? Kung gusto niyang makipagdiborsyo sa anak ko, magbabayad siya ng danyo sa amin. Kung bibigyan niya tayo ng 2 malalaking mansyon, mag-iisip pa kami. Pero ang ama niya ay isang mayaman. Hindi niya magagawang hiwalayan si Akin. Magiging akin iyon. Ang anak mo ay magkakaroon din ng maraming pera. Tama ka. Maaari mo bang bilisin? Teka lang, Akin, ang tanga-tanga mo naman. Ang kasal na ito ay hindi dapat matigil. Tama siya. Hindi ka dapat makipagdiborsyo kay Yu Xiao. Tita Lin, bakit mo nasabi yan? Pagkatapos ng diborsyo, pakakasalan ko si Akin. Chin Com, Tae. Mag-4 na pang taon na ako. Anak ko, kailangan mong pumalma. Mapanganib ito. Maaaring mabaygo ang plano. Hindi na ako sasali pa rito. Ayoko pong mawalan ng trabaho. Sabi ko na nga po ba, gusto ko pong maghiwalay sina mama at papa. Gusto ko pong pakasalan ni Tita Chin si papa. Manahin si papa. Manahimik ka. Sumpa-sumpa kang anak. Wala kang karapatang magsalita. Mama. Bakit mo naman sinigawan ng ganoon si Dandan? Tama po, Tita Lin. Ang bait-bait mo naman kay Dandan dati ah. Bakit mo siya sinigawan ng ganoon ngayon? Ikaw ay isang walang silbing anak na babae. Huwag mong sirain ang plano ko. Dandan, matanda na ang lola mo. Ang katawan ko'y hindi maayos. Wala siyang masamang intensyon. Huwag ka nang magalit, Dandan. Narinig mo na ba? Ito ang tunay na iniisip ng lola mo. Ngayon, ayaw mo na bang magpanggap pa? Tatanungin ko kayong dalawa, gusto nyo pa bang magdiborsyo? Bingi ka ba kaya mo tinatanong yan? Hindi mo ba narinig na sinabi kong ayaw kong makipaghiwalay? Sila ba ang hihiwalay o ikaw? Wala kang karapatan. Ang pamilya ko, may karapatan akong magdesisyon. Hindi pwede. Malapit nang maubos ang oras. Magdiborsyo na tayo. Diborsyo. Ito. Sa ngayon ayaw ko pang magdiborsyo. Tatay, Lin Akin. Chin Com, huwag ka nang magsalita pa. Malaki ang pakinabang nito sa iyo. Sa hinaharap, magiging isang napakayaman mong tao. Tae, Yu Xiao, tawagin mo si Dr. Zhang. Gusto kong gamutin niya ako. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Lin Akin. Wala na akong pakialam sa inyo. Kung hindi ninyo ako susundin, ngayon na. Ang kasal na ito, hindi ito matatapos. Ikaw, Yu Xiao, sundin mo siya. Ayoko nang manatili rito. Gusto kong pumunta rito si Dr. Zhang ngayon na. Si Dr. Zhang ay isang kilalang doktor sa buong bansa. Hindi siya makakapunta rito ngayon. Tama, gusto ko siyang pumunta rito. Kailangan niyang gamutin ang paa ko. Gusto mo bang magdiborsyo? Ngayon na. Gusto ko siyang pumunta rito ngayon na. Magaling, kahit magtrabaho pa ako sa QUC Fin Group habang buhay. Hindi ko makukuha ang $100 milyong. Pero kung susundin ko ang plano ng matandang babaeng ito, makakakuha ako ng maraming pera. Dr. Zhang, lumapit ka rito. Lumapit ka rito, at lumuhad ka sa harapan ko. Pagkatapos ay gamutin mo ako. Bakit mo ginaganoon si Dr. Zhang? Si Dr. Zhang. Mabait siya, maraming taon ka na niyang ginagamot. Bakit mo ginawa iyon? Tito Zhang. Tito Zhang, umuwi na kayo. Hindi na ako hihiwalay, Yu Xiao. Kung gagamitin niya ang paghihiwalay, at paghiwalay, at pagbabanta sa iyo, magluluwa ko ng minsan. Huwag mong gawin iyon. Yu Xiao, alam ko na ang lahat. Ang buong pamilya mo ay binubuli ka. Pati na ang iyong sariling anak na babae. Nagsumikap ka, at palakihin siya hanggang sa pagtanda. Napakasama ng ugali niya. Sinasabi ko sa iyo, umalis ka na sa pamilyang iyan. Tito Zhang, ayos lang po. Paglaki ni Dandan, maiintindihan niya ito.
Aikin, si Dr. Zhang ay isang sikat na tao. Magluluhod siya para kay Yu Xiao. Hindi ito maganda, bawat desisyon ng nanay ko. Ay tama, may dahilan siya kung bakit niya yun ginagawa. Bakit mo noon pinakasalan si Yu Xiao? Isang ulila lamang siya. Plano ito ng aking ina. Wala akong anumang bagay noon. Si Yu Xiao ay masipag at matyaga. Inaalagaan niya ang aking ina. Ipinanganak niya si Dandan. At inalagaan niya ito mag-isa. Tama ba ako? Ang pinakamalaking ambag ni Yu Xiao ay ang pagsilang kay Dandan. Si Dandan ay isang masunurang anak na babae. Ininis ninyo ang aking ina ng ganyan. Hindi ko kayo hahayaang maging mapayapa. Tito Zhang. Huwag mong gawin iyan. Lola, huwag mo akong pigilan na tawagin si Tia Chin na ina. Kung pipigilan mo pa rin ako, pagsisisihan mo ito. Ang apo niyang babae ay napakaswail. Bakit ganoon ang pananalita niya sa kanyang lola? Hindi mo ba narinig? Gusto niyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Gusto niyang mag-asawa ang kanyang ama ng iba. Hindi ko maintindihan. Ang mga kabataan ngayon, napakawalang puso at konsensya nila. Anong ginagawa mo pa riyan? Magpaanal ka na. I-post mo siya sa social media. Gusto kong malaman ng lahat. Mag-iisa na siya habang buhay. Sino mang magpakasal sa kanya, malas. I-video mo. Aikin, ang tanga-tanga mo naman. Sinira mo ang plano ko. Hindi kita mapapatawad. Nanay. Sa wakas, malaya ka na. Magiging masaya ka na. Simula ngayon, sasama ka na sa stepmother mo. Huwag kang masyadong matuwa. Sinasabi nila na, kapag may stepmother, may stepfather din. Pag nagkaroon ka ng paghihirap sa hinaharap, huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binalaan. Lolo, huwag kang magunjok ng away. Dandan, naisip mo na ba ng mabuti? Hindi ka talaga sasama sa akin. Yu Xiao, nagpalaki ka na ng isang mabangis na fox. Tandaan mo ang mga sinabi mo. Hawakan mo ito, wala ka ng obligasyon na alagaan ang iyong ina. Mula ngayon, maghihiwalay na kayo ng iyong ina. Kahit lumuhad ka sa harapan ko. Hindi kita tatanggi pang apo. Tatay. Bata pa si Dandan. Isang bata pa lamang siya. Bata. Nilinlang lamang siya ng iba. 18 taon na siya. Ang batang ito ay nasira na. Dr. Zhang, umalis na tayo. Tita Chin, kunin mo na ang marriage certificate. Susunod, lolokohin ko si Dandan. At ipagbibili ko siya. Dadalhin kita sa mall. Bibilhan kita ng damit. Dandan. Ikaw ay isang anak na pasaway. Sinira mo ang plano ko. Ikaw. Nanay, kumalma ka nga. Anong nangyari sa iyo ngayon? Gusto niyang maging ina si Chin Kam. Pero si Yu Xiao ang tunay niyang ina. Sinira niya ang plano ko sa pagkita ng pera. Ikaw.
Bakit hindi ka nalang mamatay? Siya ang manugang na pinili mo mismo. Ano pa ba ang hindi mo gusto? Tita, magiging mabuti po ako kay Dandan. Traratuin ko po siyang parang tunay kong anak. Mabait na bata si Dandan. Umalis ka na. At ikaw din. Hanapin mo si Yu Xiao para sa akin. Gusto kong bumalik siya rito. Gusto kong bayaran niya ako. Ano ba tong amoy na to? Ang baho. Shin-com, halika rito. Halika rito at tulungan mo ako sa bagay na ito. Nagtatay ako. Dan-dan. Pumunta ka na roon at tulungan mo ang lola mo. Hindi mo ba tutulungan ang lola ko? Paano ka naman makakasama sa tatay ko kung ganoon? Dan-dan. Siya ang lola mo. Tulungan mo na siya, pero sinaway niya ako, tinawag na walang silbi. Hindi niyo ba naririnig, mga walang silbi? Umalis na ang nanay mo. Lumapit ka rito at alagaan mo ako ngayon na. Aikin, maghanap ka ng mag-aalaga sa kanya. Wala akong pakialam dyan. Nakalimutan kong ipaalala sa iyo, may sakit na ang lola ko. Hindi madaling makahanap ng katulong. Tita Chin, ikaw na ang bahala niyan. Binabati kita, nakapangasawa ka ng isang masamang lalaki. Aki. At kailangan mo pang alagaan ng isang paralyzed na ina. Dan-dan. Turing kita na parang tunay kong anak na babae. Ngayon, ako ang iyong ina. Dapat mong sundin ang aking mga utos. Ayaw mo bang maging ina ko? Ikaw ba ang nag-anak sa akin? Hindi ako nakatulog buong gabi dahil sa lagnat. Ikaw ba ang nagpalit ng ice pack ko? Akala mo ba madali lang maging ina? Niloko mo ako. Nakapag-asikaso ka na ng mga papeles. Wala kitang niloloko. Dan-dan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tinulungan mo pa naman akong may kasal kay Tita Chin. Bakit ka ganyan ngayon? Magtatapang ka pang tanungin ako kung ano ang gusto kong gawin. Talaga bang iniisip mo na isang masamang anak ako? Alam ko na mayroon kang ibang karelasyon. Hindi ko sinabi kay mama. Akala ko itutuloy mo pa rin ang inyong pagsasama. Tapos napagtanto kong nagkamali ako. At ikaw naman, ang ginagawa mo lang ay ang pagkuha ng pera kay mama. At uminom ng alak, sumugal at nakipagtalik sa iba. Naawa ako sa aking ina. Ganito pala iyon, ang sasama naman ng dalawang ito. Oo nga, ayaw ko nang manatili si mama sa bahay na ito. Masyado na siyang nahihirapan. Gusto ko nang umalis siya. Gusto ko siyang mabuhay ng comfortable. Gusto kong umalis ka nang walang dala. Gusto kong isauli ng lola ko ang lahat ng pera ng nanay ko. Naiintindihan mo ba? Niloko mo ako. Dinaya mo ako. Nagkunwari kang sumusuporta sa akin. Nilinlang mo ako para ibigay kay Yu Xiao ang pera ko. Tama. Sabi mo'y mayaman ka. Kaya alagaan mo ang pamilyang ito. 18 taon nang magkasama ang nanay at tatay ko. Mabait siya sa tatay ko. At sa lola ko. Wala siyang natanggap, kung hindi dahil sa akin. Mag-iisa siya sa pamilyang ito. Ayoko nang ganoon. Hindi, narinig ko kayo ni Chin-com na nag-uusap. Plano ninyong ilipat ang pagmamayari ng mga ari-arian. At gusto ninyong ipasan kay mama ang inyong utang. Ang mas masahol pa. Sisisihin pa ninyo si mama sa pangangalo niya. Kawawang babae, isang napakalaking patibong ang inyong inihanda. Hindi ko ginawa ito. Kayo ay mga masasama. Ganoon din ang gagawin ko sa inyo. Dan-dan. Napakasam mo. Ang inyong buong pamilya ay mga masasama. Kayo'y nagtulungan para mangbuli sa anak ko. Ang pamilyang ito, sa tingin ko, kailangan ninyo ng isang taong tulad ng aking ina. Balang araw. Aalagaan ng anak mo si Lola Lin. Ang matandang ito ay nakakasuklem. Aikin. Hanapin mo si Yu Xian at dalhin mo siya rito. Ang ama ni Yu Xian. Napakayaman at makapangyarihan niya. Siya ang dating chairman ng ThinQUC Group. Ano? Chin-com, kasalanan mo ito lahat. Napakasama ng iyong kapalaran. Ikaw ang dahilan ng pagkasira ng pamilyang ito. Yu Xian, siya ang ATM ko.
Hello? Ano? Huwag, please lang. Huwag mo naman akong tanggalin sa trabaho. Kailangan kong buhayin ang pamilya ko. Kakabili ko lang ng bahay sa Clearwater. Napakagara ng mansyon na ito. $100,000 ang buwan ng pagkakautang ko. Kung may sasabihin ng kumpanya laban sa akin, maaari akong magbitiw bilang manager. At maging isang empleyado na lang. Huwag ka nang magsalita pa. Sisibakin ka, lahat ng kumpanya ni Mr. Yu. Hindi ka pwedeng magtrabaho roon. Pumunta ka na lang dito at mag-resign. Tae. Ano iyon? Kasalanan mo ito lahat. Sinabi ko sa iyo na pwede kang maghanap ng kahit sinong lalaki. Bakit mo naman hinanap ang manugang ng presidente? Tanga, natanggal na ako sa trabaho. Papa. Noong una, gusto mo rin naman si Aiken, di ba? Ngayon, ang pinakamahalaga, inanunsyo na ng kumpanya sa internet. Alam na ng lahat na natanggal ako sa trabaho. Ang sitwasyon ngayon, isa na akong walang trabaho. Maapektuhan ka rin. Hello? Ano? Sige. Shencom, lahat ng proyekto ko ay napahinto na. Lahat ng kasosyo ko ay umatras na rin. National Bank, hindi na nila ako pinapahiraman ng pera. Nasa problema na ako. Hindi na maganda ito. Paano nangyari ito? Shencom, magkano pa ang pera mo? Ano ba ang gagawin mo? Pahiramin mo muna ako. Pagkatapos ng paghihirap na ito, dodoblehin ko ang babayaran ko sa iyo. Wala na rin akong gaanong pera. Bumili ako ng bahay at sasakyan para kay Dandan. Binigyan ko si Yu Xian ng $200,000. Wala ka na bang bahay? I-mortgage mo na lang ang bahay na iyon. Pagkatapos matanggap ang sahod, isasauli ko sa iyo. Isasauli ko sa iyo ng doble. Aiken. Kayo'y isang walang katapusang bangin. Nahirapan din ako ngayon. Naibenta ko na rin ang bahay ko. Ano pa ang gusto mo? Wala na ring pera si Chincom. Hayop ka. Hindi pwede. Dapat kong maghanap ng tulong agad. Maghanap ng makakatulong. Babalaan kita. Kung gagamitin mo ang bahay bilang panagot kay Aiken, babaliin ko ang mga binti mo. Chincom, ipagbili mo na ang bahay na iyan. Sundin mo si Aiken. Pinakasalan mo na si Aiken. At ikaw ay manugang ko na. Ang asawa mo, kailangan kanya ng tulong. Hindi mo siya tutulungan ngayon. Paano kung siya ay magtagumpay at yumaman sa hinaharap? Iiwanan ka talaga niya. Hindi ako ang manugang mo. Si Yu Xiao ang manugang mo. Hoy Chincom, saan ka pupunta? Hayop na babae.